humakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang lumang tipan po ay kinapapalooban po ng batas, law, at ang tinatawag nating propesiya o mga pahayag ng mga propeta. Doon po umiikot ang katuruan ng Diyos. Doon umiikot ang pananampalataya ng bayan ng Israel. Ang utos na galing kay Moises at ang mga pagpapahayag ng maraming propeta na isinugo ng Diyos. Ngunit mayroong paulit-ulit na problema hanggang sa dumating ang Panginoong Jesus. Paulit-ulit na pagkakamali. Sabihin na nating may dalawang bagay. Una, puro salita, walang gawa. Puro salita, walang gawa. Noong panglumang tipan, ay mayroon ng mga ipinahayag na pamamaraan ng pagsamba, pamamaraan ng pagdarasal, pamamaraan ng fasting o pag-aayuno. May mga ritual na tinatawag. No? Marami dyan, makikita po natin sa aklat ng Levitico. Talagang step by step. Ang problema po, puro salita na lamang. Hindi naman nakikita sa gawa. No? Puro pagpapahayag ng pinahiwatig ng Diyos, pero hindi naman nakikita sa kilos. At ito ay makikita natin maging sa panahon ngayon, no? Na maraming magagaling na magsalita, magagaling ika nga ay mangaral, pero hindi makikita po sa sariling buhay. No? Nakita natin yan maging sa panahon ni Jesus, di ba? Minsan ay tinawag niya pansin ng mga Pariseyo na magaling mangaral, pero ni isang daliri, hindi malang maitulong doon sa mga mahihirap o nangangailangan. Puro salita, walang gawa. Ngunit may kasunod po ito, na ang gawa
may gawa nga, pero pakitang tao lamang. Kung yung una, puro salita, walang gawa, yung pangalawa naman, may gawa, pero panlabas lamang. Pakitang tao lamang. Hanggang sa externalities lang. Yan. Na ang pagsunod sa Diyos ay for display only. Sa pananamit, halimbawa, di po ba, pinapakita yung ating pagiging religious, no? Relihiyoso, hanggang sa panlabas na habang ginagawa niya yung isang bagay patungkol sa Diyos, tinitignan niya yung mga tao. Ayan. Kung nakatingin sa Kanya. For display only, ika nga. May gawa nga, pero panlabas lamang. Ang lahat ay nakasalalay sa nakikita. Yan dalawang iyan, ang isa o dalawa na binigyan ng atensyon ng Panginoon. Ito, ayon sa Ebanghelyo, Kaniyang pinaliwanag at isinagawa. Paano yan ginawa ng Panginoon? Una, ipinakita po niya na ang lahat ng pangangaral na ginawa niya ay nakita sa kanyang mga ikinikilos. Magaling siyang mangaral, maraming humanga sa kanya. Marami siyang taging tagasunod. Pero, ang sabi nga, kakaiba si Jesus. Mayroong ibang angking kapangyarihan. Bakit? Dahil nakita nila, isinasagawa ni Jesus ang kanyang ipinangangaral. Pero meron din ginawa ang Panginoon na pangalawa. Ano yon? Na ang kanyang ginagawa naman ay hindi pakitang tao lamang. Ang kanyang ginagawa ay nag-uugat sa pagmamahal. Love. Hindi po ba yan ang bagong utos? Sabi ng Panginoong Jesus, ang bagong utos ko sa inyo ay magmahalan kayo. Na ang pagtupad niya sa mga batas ay hindi lamang panlabas kung hindi humuhugot siya sa pag-ibig. Ibig sabihin po, ginagawa niya ang lahat out of pure concern and compassion for people. Nag-uugat sa pag-ibig, pagmamalasakit sa kapwa. Ang batas kasi pwedeng paikot-ikutin. Alam po natin yan dito sa Pilipinas. No? May kasalanan ka dahil meron kang kakayahang kumuha ng abogadong magaling, paiikot-ikutin yon. Pero ang pangaral ng Panginoon at halimbawa niya, hindi pa ikutin ng batas. Iisa lamang ang kaniyang pagmumulan, yung pagmamahal. Sa konkretong pamamaraan, halimbawa po, bawal magkalat, bawal magtapon ng basura sa labas. So ano gagawin natin? Bawal yan. So yung iba ang gagawin, magtatapon sa gabi. Walang nakakakitang barangay, walang makahuhuli. Di po ba? Lusot. Pero kung ang kilos mo ay pagbabasihan mo ay pagmamahal at pagmamalasakit, kahit walang nakakakita, hindi ka magkakalat. Para sa kaligtasan ng pamayanan. Para hindi mabarahan ng mga kanal at maiwasan ang pagbaha. Halimbawa na lamang po, sa traffic light. Diba? Sa araw, sinusunod mo. Pero sa gabi, dahil walang pulis, kahit red, tutuloy-tuloy ka. Wala naman nakakakita eh.
Di po ba? Pero sa araw, talagang marami nakakakita eh. Pero ang pagbabasihan mo ay pagmamahal o katapatan, kahit walang nakakakita, red is red. Titigil at titigil ka. Kahit walang dumadaan, titigil ka. Dalawang bagay po rin ang sinasabi ng Panginoon na lahat ng ipinahayag natin sa labi ay makikita sa ating gawi. Ikinikilos. At kung meron naman tayong gagawin, ito ay gagawin natin hindi lamang panlabas, outward compliance, kung hindi gagawin natin ito sa diwa ng pag-ibig o pagmamahal. Amen.